Magandang araw mga boss, break time muna tayo. Dito ako ngayon sa Victorliner, Cubao. Medyo mag-relax muna ng kaunti, bawas stress. Punta muna ako ng Baguio, pagdating doon, sakay ulit, papunta naman ng Mount Atok, Benguet. Isa daw kasi ito sa pinakamataas na bayan dito sa Pilipinas. At meron siyang magandang view na pwede mong pasyalan. Malabig nga daw ang klima at meron siyang iba't ibang nature spots. Naging popular nga ito dahil sa mga flower farms at mga hiking destinations. At ayon sa tala, ang taas daw nito ay 1,700 meter mahigit above sea level. At habang nasa biyahe ako mga boss, ikwento ko muna sa inyo yung mga nagtanong regarding nga sa problema nila sa kanilang sasakyan. At sa awa at tulong ng Diyos, nasagot ko naman ito ng maayos. Dahil nga sa bawat tanong ng customer, basic lang ang isinasagot ko para mas madali nilang makatch up. Gaya nga nung nagtanong na ang sasakyan niya gasoline na ang problema, may mga time daw nagkakaroon ng palya yung makina niya, bago na yung spark plug pati yung fuel filter. Yung apat na ignition coil bago na rin, pati yung throttle body 2 beses na raw nilinis. Pero ganun pa rin daw, may mga time na pumapalya pa rin yung makina niya. Kumbaga on and off lang yung problema ni customer. Pag ganyang problema mga boss, pwede nyong makuha sa basic na trabaho yan. Alam niyo kung ano yung pinagawa ko kay customer? Sabi ko, i-drain niya yung gas tank niya. Possible may halong tubig yan. Kaya yung pagpalya ng makina niya, hindi tuloy-tuloy. Ayun lang ang ginawa niya mga boss, naging okay yung sasakyan niya. Yun nga lang, napagastos siya ng malaki. Dito naman tayo sa ibang customer na nagtanong na ang problema niya nga, nababasa daw yung spark plug niya. Na ang hatol nga nung nag-check up, kailangan na daw itap overhaul itong makina. Kasi nga pag nabasa na yung spark plug ng makina yung mga boss, syempre ang susunod niyan, magkakaroon na ng pagpalya sa makina. Sa naging experience ko dyan mga boss, kaya nababasa yung spark plug at nagkakaroon na ito ng pagpalya sa makina. Unang-una dyan yung valve seal. Pag nakalusot na yung langis, pwedeng mabasa itong spark plug. At pag medyo malala yung pagkakabasa ng spark plug, pwedeng sa piston ring naman yon. Pero bago ko ihatol yan, tinatanong ko muna si customer kung ano ang gamit niyan langis. Ito kasing paghatol ko mga boss, makailang beses ko na itong na-experience. At sa awa at tulong naman ng Diyos, naging positibo naman. Tumigil yung pagbasa ng spark plug ni customer. Tapos nawala na rin yung puting usok na lumalabas sa tambucho. Yun nga mga boss, ang naging hatol ko sa kanya, palitan niya yung ginagamit niya na langis. Dahil nga nang kwento niya sa akin yung ginagamit niya na langis, sabi ko sa kanya na manipis masyado yung gamit mong langis, kaya palitan mo yan ng mineral oil. Kasi nga medyo luma na rin itong sasakyan niya. Siyempre dala ng kalumaan, yung valve seal, medyo luluwag din yon sa pagkapit niya dito sa balbula. Kaya ang nangyayari, nakakalusot na yung langis kung manipis yung langis mo. Pero kung mineral oil, medyo malapot yon, kaya possible mawala yung problema. At ganoon na nga yung nangyari kay customer. Nawala yung pagbasa ng spark plug at nawala din yung usok na kulay puti na lumalabas nga dito sa tambucho niya. Tandaan nyo mga boss, dito sa sinasabi ko, experience ko yan. Actually mga boss, yung customer na humingi ng tulong sa akin kung paano daw yung gagawin nila dahil nga sa nababasa yung spark plug. Bale ang sabi ko nga, i-chase oil lang nila yung sasakyan, tapos gumamit sila ng mineral oil tsaka nila haluan ng additive. Yun mga boss, after 1 week, nag-chat sila sa akin, okay na daw, hindi na daw nababasa yung spark plug ng sasakyan nila. At yung usok na puti na lumalabas sa tambucho, nawala na rin. Take note lang mga boss, hindi lahat nakukuha. Siyempre pag malala na talaga yung problema ng makina mo, maluwag na yung piston ring, maluwag na yung valve seal, wala na magagawa yun. Kahit pinakamalapot pa na lang is ilagay mo, uusok na talaga yan at magbabasa na yung spark plug. Kaya lagi yung tatandaan mga boss, depende pa rin. Yun lang mga boss, umaga na. Dito muna ako nag-almusal sa Baguio City. At grabe ngayon yung lamig dito. Lalo na rin dun sa pupuntahan ko sa Atok, Benguet, mas malamig daw dun. Kaya after ko kumain, ito na mga boss, sumakay na ako ng bus papunta sa Atok, Benguet. Ito yung una ko na daanan, La Trinidad. Pero dahil sa wala pa naman ako dun sa Atok, Benguet, ikwento ko pa yung ibang nag-chat sa akin na nagkaroon ng problema sa kanilang mga sasakyan. Sabi ko nga, hindi ko man nagawa yung sasakyan nila, nakapagbigay naman ako ng idea. Gaya ng isang customer na gustong magpagawa sa akin, kaya lang talagang busy ako mga boss na ang problema nga ng sasakyan niya, napupulo ng brake fluid yung hydrovac. Sa totoo lang mga boss, yung mga ganyang problema, basic na basic lang naman yan. Na kaya nga nangyayari yan dahil nga sa yung repair kit ng brake master assembly mo, lumulusot na ron yung brake fluid. Ibig kong sabihin, palitin na yung repair kit mo. Kaya nangyayari, yung fluid na tumatapon dito sa brake master repair kit mo,
papunta na yan dito sa hydrovac. At nag-chat na nga sa akin si customer na hindi niya na nga ako mahihintay dahil sa bubigay na daw itong repair kit niya sa Breakmaster Assembly. Kaya pinagawa niya na sa iba. Okay lang naman yun para sa akin. At least yung nakatagpo niyang mekaniko, hindi assembly yung pinalitan kundi yung repair kit lang mismo. Kaya swerte rin si customer dahil nga sa hindi siya napagastos ng malaki. Uulitin ko mga boss, kapag yung brake fluid nyo nagbabawas siya at wala ka namang makitang tagas dun sa brake caliper mo, sa piston niya walang tumutulong fluid, ganoon din sa likuran, yung wheel cylinder, sa piston niya wala din siyang tagas, at sa mga linya wala ka rin makitang tulo ng brake fluid, pumunta ka na dito sa Breakmaster Assembly mo. Sigurado niyan ang tagas niyan dito sa Breakmaster Assembly mo, sa repair kit niya, na kaya hindi mo nakikita yung tulo ng fluid dahil nga sa bumabagsak yan sa loob ng hydrovac mo. So far nang mapalitan doon ng Breakmaster repair kit yung sasakyan ng customer, naging okay na ito. Dito naman tayo sa isa pang customer na ang problema niya, pag natatraffic siya, tumataas daw yung temperature or nag-overheat yung makina niya. Tapos nababawasan pa raw ng kulat yung radiator niya kahit wala naman daw tagas. Yung ganyang problema mga boss na na-experience ko, sinabi ko kay customer na pwedeng sa auxiliary fan mahina na yung buga ng hangin or yung radiator cap, yung rubber seal niyan manipis na. Kaya mangyayari dahil nga sa singaw dito sa radiator cap, syempre mag-evaporate yung tubig, babawasan yan. Doon na magsisimula yung pagtaas ng temperature ng makina mo. At pag mahina naman yung buga ng auxiliary fan mo, syempre panggagalingan din yan ng overheat lalo't naka-aircon ka pa. At magbabawas din yan ng tubig dahil nga sa hindi normal yung init ng makina. Kaya nga nung tinanong ko yung customer kung malakas ba yung buga ng auxiliary fan niya, nung sabihin niya na medyo mahina na, o sabi ko, diyan ka muna mag-focus. Na kung may malapit na pagawaan dyan sa lugar mo, ipacheck mo muna yung aux fan motor mo. Kung madiskarte nga lang yung electrician na gagawa, tapos pag binuksan yung motor at ang nakitang problema, manipis lang yung carbon brush niya, pwede naman carbon brush lang yung papalitan para hindi ka na mapagastos ng malaki. Kaya lang sa nangyari kay customer, talagang bumigay na yung aux fan motor niya, kaya pinapalitan niya na ito ng bago. Ayun, solve ang problema. Kaya ko naman na ikikwento sa inyo ito mga boss dahil nga sa gusto kong magkaroon kayo ng idea at malaman nyo rin na hindi porket nasira yung sasakyan nyo, malaki na agad yung gastusin, depende yun sa gumagawa. Gaya nga nung nakaraang video na ipinost ko, yung customer ang laki nung dala niyang pera dahil nga nung nagpa-estimate siya kung ano-ano yung itinurong siraan sa sasakyan niya. Kaya malaki yung babayaran or malaki yung gagastusin, pero nung pinagawa niya sa akin, 900 pesos nga lang yung nagastos ni customer na wala yung problema. Itong sinasabi ko mga boss, na-experience ko talaga yan at may video ako na mga ganyang pangyayari sa isang customer. Kaya nga pag may nagtatanong sa akin, sa basic lang muna ako nagsisimula ng mga sagot. Alam nyo kung bakit? Unang-una, malayo siya. Kung nasa ibang bansa or nasa probinsya or kung saan man siya lupalop, syempre, chat lang naman yung tanong niya. Hindi ko naman nakita actually yung sasakyan at hindi ko siya na-check up personally. O syempre, ang sagot ko sa kanya, laging basic. Kasi ang akin dyan mga boss, kaya ganun ako sumagot sa customer. Unang-una, hindi ko nga nakita yung sasakyan. Pangalawa, ayoko rin kabahan si customer na malaki yung magagastos niya or maging dahilan pa yan para ma-stress siya. Ako kasi mga boss, ang standing ko, pwede kasing pag nagtanong ka sa akin, maniwala ka. Dahil nga sa nakikita mo, marami akong bidyong ginagawa, tapos may mga taong mababait na sumusuporta sa akin, maniniwala ka sa sasabihin ko, paano kung nagkamali ako? Di kawawa ka rin, napagastos ka ng wala sa oras. Kaya minsan mga boss, ayoko agad yung humatol na hindi ko talaga nakikita or na-check yung sasakyan nyo. Karamihan pa naman sa nagtatanong, hindi sinasabi yung sasakyan na yun talaga yung pinaka-importante para magkaroon agad ako ng idea or na-experience ko na yung problema na yun, madali kong masasagot yung mga tanong nyo. Tingnan nyo mga boss, kwento lang ako ng kwento. Dito na pala ako sa Mount Atok, Benguet. Ang pupuntahan ko kasing lugar dito mga boss, yung Mount Olis at Sakura. Alam niyo mga boss, yung sigsag sa Baguio, tinulugan ko lang yun. Sabi nga sa akin ng driver, hindi mo naramdaman dumaan tayo sa sigsag? Hindi Kasi nga, maganda pa yung daan sa Baguio yung pagkasigsag niya Pero dito hindi makatulog May parte kasi dito sa dinaanan namin na yung sigsag niya sunod-sunod. Tapos may mga lugar din na walang concrete barrier. Or ibig kong sabihin wala siyang harang. Sagutin ko muna itong nagchat sa akin mga boss dahil nga sa ang problema niya
Pag binibigla-bigla niya raw apakan yung gas pedal, ang tunog ng makina niya parang tope. Yung ganito ba, trrrk, trrrk, gumaganon. At yung oil warning light niya dito sa dashboard, or yung tinatawag natin minsan na parang lampara, may mga time daw yun na nagbiblink. Nung chinek up niya nga yung langis gamit yung dipstick, naka-full naman. Pag ganyang problema mga boss, lalo na't aarangkada ka tapos makakarinig ka ng ingay sa makina na parang tope, hindi ibig sabihin malaki na yung problema ng makina mo or pakatok na yan. Possible yan mga boss, barado yung strainer mo dito sa oil pan. Kaya tanggalin mo lang yung oil pan, tapos check mo yung strainer niya. Kung barado, linisan mo lang. Meron na akong pinost na video yan mga boss. Siguro mga 8 buwan na yung nakakaraan. Sabi ko nga kay customer, pares lang naman kayo ng sasakyan nung ginawa ko. I-search nyo na lang yung video. Tapos pag-aralan niya kung paano ko yun ginawa. Madali lang naman. Pag napag-aralan mo na yan, pwede mo na ngayon i-apply yan sa sasakyan mo kung paano ko yung ginawa. Nang sa ganon, makatipid ka at hindi ka mapagastos ng malaki. Pangalawa, pag nag-change oil kasi kayo, updated para yung langis hindi siya tumitigas dito sa loob ng makina na nagiging dahilan nga ng pagbara ng strainer nyo. Tandaan nyo mga boss, hindi lang sa baradong oil strainer umiilaw yung oil warning nyo. Pwede rin niyang umilaw pag sira na yung oil sending unit or oil sensor niya. Yan naman ay kung wala kang naririnig na kakaibang ingay sa loob ng makina mo habang umaandar siya. Kaya pwedeng palitan nyo lang yung oil sending unit nyo. Tandaan nyo mga boss, itong isinasagot ko sa inyo, mga basic lang yan. Yun lang, lipat na naman ako ng ibang sasakyan. Ito na yung lugar ng Benguet Lakay. Ha? Ito. Pupunta tayo ngayon sa Sakura. Mount Ulis mo. Mount Ulis. Mount Ulis. Ano, may-ari ng pulis. Sakuri. Ito si boss, oh. Private yan, private. Private. Yaman yung may-ari niya. Mayaman. Akala ko kasi politiko eh. Sakura eh. Sakura. Pero una natin pupuntahan yung Mount Ulis. Mount Pulis. Oo. Ano, may-ari ng pulis din ha? Pinapatawa ko itong si driver mga boss para masaya kami. At syempre higit sa lahat, para hindi siya naiilang o nahihiya sa amin. Come on, taas oh. Tama yung ulap oh. See your vlogs oh. Ayun nga eh, kanina oh. Ayan oh. Grabe taas nung. Ito na pala yung pinakamataas lakay. Ito na. Kung nasa mountain back. Mataas pa yun. Mas mataas yun. Ano masarap pagkain dito? Yung Diyan, mga pagkain na masarap. susunod sa Sakura. Sa Sakura lang. Dito Biro nyo mga boss, nasa bundok na kami. Tapos may inakyat pa kaming ganito kataas. Na kung makikita nyo, yung mga katabi niyang bundok, mas mataas na itong lugar na kinalalagyan namin. At pagdating nga namin sa destination, dito nga sa Mount Ulis, meron pa ulit kaming aakyatin dyan. Ayun na yung parte na hiningal na ako. I-forward ko na itong video mga boss kasi medyo malayo pa yung pupuntahan namin. Taas pala no? At ito na mga boss, dito na kami sa aming destination. After naming magmerienda, akyat na agad ako dito sa pinakatuktok nitong lugar na pinuntahan namin para mas lalo kong mapil yung labig ng hangin. Siya nga pala mga bossing, una sa lahat, maraming salamat sa Diyos. Pangalawa, sa lahat ng mga subscriber ko. Alam ko naman na ginamit kayo ng Diyos para makaabot ako ng 100,000 na subscriber. Kaya nga inuulit ko, maraming salamat sa inyong lahat. Subscribers, viewers, pati yung basher mga boss, salamat din. Siyempre, higit sa lahat, ang tinatanawan ko ng malaking utang na loob na alam ko kahit kailan, hindi ko siya mababayaran. Walang iba kundi yung Diyos na laging tumutulong sa akin para makagawa ako ng sasakyan. Pati sa pag-i-edit, siyempre tinutulungan niya ako para maipaliwanag ko sa inyo ng maayos yung bawat video nga na ginagawa ko. Tandaan nyo mga boss, hindi ko man magawa yung sasakyan nyo dahil nga sa nag-iisa lang naman akong gumagawa. Ang panalangin ko naman sa Diyos, huwag kayong masiraan sa daan, huwag kayong makatapat ng mga taong manloloko sa inyo para pagkakitaan kayo, iiwas kayo sa mga kapahamakan or sa disgrasya. Kaya humihingi na ako ng pasensya or pangunawa sa mga subscriber ko or viewers kung hindi ko man nagagawa yung sasakyan nyo. Alam ko naman na naiintindihan nyo yung kalagayan ko. Kaya lang, yung kalagayan ko ngayon dito sa ibabaw ng bundok, medyo nilalamig na ako mga boss kaya bumaba na ako dyan.
Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Ingatan nawa tayo ng Diyos sa lahat ng mga araw. Maraming salamat! Sige tita, kahit suluhan pa kita.